Patuloy pa rin ang pinsala ng lindol. Makakapanayam natin for the record si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Mark Villar. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Villar. Magandang umaga po. Sir, kayo po ay live ngayon. Nandyan po kayo ngayon sa Porac, Pampanga. Tama po ba, sir? Opo, galing po ako sa Consuelo Bridge kanina. Ngayon naman, nandito po ako sa tapat ng Chosun Market. Oo. At kumusta po yung mga nakita nyo so far ng mga pinsala dyan po sa Pampanga? Well, so far, yung mga damaged bridges, yung galing po ako sa Consuelo Bridge kanina sa Florida Blanca. Apo. Yun po ay hindi possible. Pero ang commitment namin by tomorrow, latest, magiging possible na siya sa light vehicles. Meron pang 3 bridges na na-damage pero sa ngayon possible pa rin siya sa light bridges. In terms of sa national roads, yung Mega Dike Road sa Bacolor, yun hindi pa possible. At yung sa Smuan, Lubao Road, nagkaroon po ng damage. So sa ngayon hindi po siya possible. Okay. Pero hindi naman po tipong na-cut off yung ilang mga municipalities kasi halimbawa yung papunta sa Bacolor, yung daan na yon papunta sa Dique, meron pa namang alternate routes, di ba po, sir? Meron pa namang alternate route. So wala pang report of any area na na-cut off. Okay. So in that may mga damages lang pero so far Okay. Diyan po sa supermarket, diyan po sa Chuson Supermarket, diyan po sa Porac, Pampanga, kumusta naman po ang search and rescue na isinasagawa diyan? I understand parang ang sabi ng mga rescuers, nahihirapan sila kasi 4 na palapag daw tapos parang na-sandwich. Yes, medyo malaki ang trabaho dito dahil nag-collapse yung building at nakikita nyo po sa likod, napakalaki ng damage. Sa ngayon po, 8 po ang na-recover buhay at may 4 po na casualty at may 2 pang missing base sa latest figures namin. Medyo mahirap lang ang trabaho dito dahil may signs of life kaya kailangan maingat din kami sa paglipat ng debris. Okay. Sir, sa initial po ninyo na assessment, kasi alam naman natin na hindi naman Porac yung mismong epicenter ng lindol, pero diyan nagkaroon ng maraming mga establishmento na gumuho. Nandoon, dahil po ba ito dun sa mismong structural integrity ng mga gumuhong gusali? Ito bang specific na supermarket na ito, itong Chuson, ay matagal na po ba itong supermarket or hindi masyadong matibay yung foundation niya? Ganun po ba, sir? Well, itong Chosun Market, actually medyo bago pa itong building kaya kami po ay very concerned din kami at dahil nag-collapse yung building. Kaya ngayon, ang ginagawa po namin, kumukuha po kami ng mga samples at gagawa kami ng assessment at kung ano yung naging sanhin ng pagbagsak ng building. But of course, ngayon po nakafocus kami sa recovery efforts dahil may signs of life pa sa loob ng collapsed building. Kaya dito muna kami nakatutok at meron na kami mga lifter cranes na naka-mobilize na para sa rescue efforts. Of course. Pero importante rin siyempre, sir, na matingnan natin ano ba yung sanhi, bakit dito nagkaroon ng maraming establishmento na bumagsak. May ilan pong mga nagsasabi na, of course, these are just theories, na isa kasi ang Porac, along with Florida Blanca and also Bacolor, na talagang nalubog sa lahar noong pumutok yung bulkang Pinatubo noong 1991. In fact, when you go to Porac, marami dun sa mga rivers nila, talagang puro buhangin na siya, talagang galing doon sa lahar. Do you think this could have been a factor? Kasi marami doon sa mga gusali or mga structures in Porac are built on top of yung lahar na naipon pa mula 1991. Alam mo, kasama yan sa pagtayo ng dapat meron naman engineering solution yan eh. At katulad ng building, katabi niya, okay naman yung katabi niyang building. So meron talagang individual kailangan ma-assess yung construction ng building para malaman namin kung ano ba talaga naging cause. I think in any situation, kung malambot naman ang soil, may engineering solution niya, pwede maglagay ng piling para tumibay yung foundation.
Kaya hindi rin excuse yung environment. Dapat nagawan din ng paraan ng, of course, dapat nagawan din ng engineering solution itong mga concerns. In other this words, case, it's not in Chosun the Market, soil. Gagawa din kami ng assessment. So in other words, Yes. hindi siya So doon in this sa case, gagawa soil. kami ng assessment and definitely. In this case, well, it's hard. Gagawa muna kami ng assessment kung ano po nangyari dito. Pero I'll be able to give a better after, pag nakuha na namin yung samples at na-analyze na, makapagbigay po ako ng mas magandang assessment kung ano po nangyari dito. Aside from yung mga structures dyan sa Porac, ang naging laman din ng balita, yung ilang mga heritage churches sa Pampanga. Ito rin po ba, sir, ay lilibutin din po ninyo dyan sa Pampanga? Kasi marami dito sa mga simbahang ito talagang matagal Opo. nang nakatayo. Opo, galing lang po ako sa Porac Church at makikita niyo po significant ang naging damage doon dahil luma na yung structure at hindi talaga siya designed for a major seismic event. Kaya ina-assess na rin namin yung damage, pero sa ngayon po sarado pa rin yung church. And I expect that may mga churches na may, kaya tuloy-tuloy po ang assessment namin, ang pag-assess namin sa mga sites, lalo na po yung mga public buildings and public major roads. Pero Secretary, para lang to give hope din sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa Pampanga kasi mahal na mga Kapampangan ng kanilang mga simbahan dyan. Meron pa namang pwedeng gawin na para mas mapatibay itong mga heritage churches na ito para mas tumagal pa yung kanyang buhay at masustain niya kung anumang mga seismic events pa ang mangyari. Of course, meron mga engineering solutions yan para patibayin po ang foundation at yung mga structures ng ating mga churches. Kaya nakikipag-coordinate din kami sa National Historical Commission para magawan din ng paraan. Pwede naman dapat naman talaga i-preserve ang ating mga historical structures, especially our churches. Okay. Sir, magtungo naman po tayo sa Metro Manila. Ano po ang assessment ninyo sa mga gusali sa Metro Manila? Meron din dito kasing mga naapektuhan din. May isang eskwelahan, yung Emilio Aguinaldo College. Well, yung Emilio Aguinaldo College. Sa ngayon po, vacated na po yung building and we will be assessing the extent of damage. But definitely, nakikita nyo naman po, kitang-kita naman po ang damage. Halos naglilinis siya sa katabi niyang building. Kaya we already vacated the building and we'll be assessing it very soon. At the same time, pinapa-assess din namin yung mga major... Opo. Sir, ano po ang maipapayo ninyo sa publiko? Kasi pinapa-assess po namin yung mga infrastructure sa Metro Manila. Opo. Sir, ano po ang maipapayo ninyo pinapa-assess namin yung mga structures sa Metro Manila, yung mga major roads. Okay. Okay, sir, ano po ang maipapayo ninyo sa mga nanonood sa atin ngayon kasi maraming mga tao ngayon ang concerned lalo na sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga opisina na may mga nakikita na silang mga bitak-bitak. Kami naman po, actually may preparation na kami sa seismic event. Kaya kung meron po kayong nakikita mga major sa mga cracks sa building at may concern kayo, itawag nyo po kaagad sa local DPWH office para makapagdala kami ng assessment team para ma-check kung ano yung structural integrity ng building. Lalo na po ngayon at medyo vulnerable tayo sa mga aftershock. Kaya kailangan mag-ingat din tayo sa ating mga building. So kung may nakikita po kayong may damage sa building, please i-report niyo po sa DPWH. One final question, sir. Build po yung isa sa mga pangunahing proyekto ng kasalukuyang administrasyon. Isinasaalang-alang niyo po ba as far as yung mga structures na inyong itinatayo ngayon, yung kung kaya nitong ma-withstand ang ganitong klaseng mga seismic events? Kasama po yan sa Build program. Lahat po ng mga lumang bridges, may plano kami na ipa-retrofit para maging seismic rated. But definitely, mga bagong structures po ay seismic rated.
Yun ang standard ng DPWH. Kailangan lahat po ng mga structures na itatayo namin ay seismic rated. So pag nagkaroon ng major event katulad ng malaking earthquake, resilient na po yung structure. And definitely, malaki pong investment ng DPWH sa pag-assess at pag-retrofit ng ating mga national buildings. So priority po ng Duterte administration po. At yung ganitong klaseng lindol na magnitude 6 or even greater ay kayang ma-withstand itong mga ipinapatayo ninyong mga infrastruktura, sir? Yes, ang mga bago po ay seismic rated. So as much as yung strongest earthquake that we've ever had, kaya niya i-withstand. Maraming salamat po sa inyo, DPWH Secretary Mark Villar. Thank you, sir, for your time. Salamat po.